Sa ibang balita, tiniyak ng Health Department ang kahandaan ng mga DOH hospitals para tanggapin ang mga sakit na leptospirosis. Samahan natin si Bien Manalo para tignan ang proseso pagdating ng mga pasyente sa fast lanes ng mga ospital. Bien! Luisa, andito kami ngayon sa Rizal Medical Center sa Pasig City na isa sa mga DOH hospital na nagbukas na rin ng kanilang leptospirosis fast lanes dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng tinatamaan ng leptospirosis. Pagdating ng mga pasyente dito sa ospital ay dadaan muna sila sa triage area kung saan muna sila inire-register at inia-assess kung ano ang kanilang nararamdaman. Dito rin itinatawag kung suspected sila sa leptospirosis. At kung makitaan sila ng malubhang sintomas o nasa severe classification, saka naman sila ipapasok doon sa critical area sa bahagi ng emergency room para i-resuscitate at doon din ginagawa ang intubation, oxygen breathing support at CPR para sa mga unresponsive patient. At dito naman sa aking kaliwang bahagi ang leptospirosis fast lane kung saan napapabilis ang pagproseso sa kanilang gamutan gaya ng laboratory test, x-ray at pagbibigay ng karampatang gamot. Sa talakasin ng Rizal Medical Center ngayong araw, umabot na sa halos 50 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa ospital. Mahigit 30 rito ang nasa emergency room habang 11 ang naka-admit sa mga ward. Tumaas nila ang kaso ng leptospirosis 1 o 2 linggo matapos ang paghagupit ng nakaraang habagat at mga bagyo. Karamihan sa mga na-admit sa ospital dahil sa leptospirosis ay pawang mga matatanda, edad 18 taong gulang pataas. Marami sa mga tinamaan ng sakit ay dahil sa matinding pagbaha sa kanilang lugar at ang iba naman ay dahil na rin sa kanilang hanap buhay gaya ng mga rider at sewage ranger o mga naglilinis ng kanala. Inaasahan naman nila na posible pang tumaas ang kaso ng leptospirosis sa mga susunod na araw. At dahil sa dagsa ng mga pasyente, to the rescue na ang pamunuan ng ospital para maglagay ng mga karagdagang tauhan na aalalay sa mga pasyente. Sa ngayon naman po, kung dito lamang po sa ER staffing namin ay hindi po kakayanin sa dami ng or sa taas po ng demand ng leptospirosis. Humingi na po kami ng augmentation na manpower mula po sa mga floors po o sa mga ward. At iyon naman po ay tinugunan din po nila, pinaunlakan po nila na nagpababa po ng extra staffing po para matulungan yung ating ER. Sa datos naman ng DOH, umabot na sa mahigit 2,000 ang naitalang kaso ng leptospirosis simula June 8 o 1 linggo matapos ideklara ng Pag-asa ang tag-ulan hanggang August 7. Kaugnay nito, naka-alerto ang DOH hospital sa buong bansa. Binuksan na rin ng DOH ang leptospirosis fast lanes sa ilang piling DOH hospital sa Metro Manila. Nakahanda naman ang ahensya sa inaasahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis matapos ang sunod-sunod na pagbaha simula July 21 dulot ng habagat at mga bagyong tumama sa bansa kamakailan. So aking payo po, sa mga pauna o yung mga mild na simptomas pa lang, dumulog na po kayo sa ospital para po hindi na po mag-progress mula sa mild symptoms papunta sa moderate to severe symptoms po. Luisa, bukod sa leptospirosis ay mahigpit ding binabantayan ng Department of Health ang posible namang pagtaas ng kaso ng dengue na umabot na sa mahigit 80,000 ang kaso nito. Kaya paalala ng kagawaran, huwag magpakampante sa banta ng dengue, umulan man o umaraw. At mahalaga pa rin nila na sundin ang kanilang kampanya na taob, taktak, tuyo at takip at alas 4 kontra mosquito para makaiwas sa nakamamatay na sakit. At yan ang update mula rito sa Rizal Medical Center sa Pasig City. Balik sa'yo, Luisa. Maraming salamat, Bien Manalo.